Miyerkules po ibinalita po namin ang kwento ng isang lolang nabiktima ng budol-budol sa Quezon City. Ang kasabwat umano ng suspect sa modus, nahagip din ng CCTV. Naghain na po ng reklamo ang biktima sa police station. Narito ang exclusive report ni Cesar Apolinario. Sa unang tingin, akalaing matagal nang magkakilala ang dalawang babaeng makikita sa CCTV ng isang subdivision sa Batasan Hills, Quezon City. Kuha ito ilang minuto bago makapasok sa bahay ng biktima ang babaeng suspect na miyembro umano ng Budol-Budol Gang. Sa video, makikitang tila nagkukwento ang 66 na taong gulang na si Carmelita Badua sa suspect na panay naman ang ngiti. Ilang sandali pa, makikita ang kasunod na babaeng nakaputi. Sinundan ang tingin ng dalawa. Sabi ni Badwa, tanghali nitong Lunes habang nasa mall sa Quezon City, lumapit ang babae at lalaki sa kanya at nagpakilalang kamag-anak. Nasa likod ko pala sila, tapos sabi niya, "Hi mami," inikutan na nila ako mag-asawa. Sabi ko na, "Hindi mo na ako nakikilala." Sabi niya, "Kilala ko yung anak niyo, si ano," tapos sabay kamay sa akin. Hindi maipaliwanag ng biktima kung bakit siya napasunod ng suspect nang isakay sa pulang AUV at nagyaya na raw sa kanilang bahay. Pero hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Sabi ko, parang I'm a prisoner na I have all the mind. Nandiyan ako sa kaisipan ko, pero I cannot do anything because I'm in prison. Pero malayo sa subdivision siya itinigil, kaya naglakad sila. Sa bahay, nagawa raw ipakuha ang dalawang mamahalin niyang relo. Bag na may laman ding mamahaling gintong singsing at cash na aabot sa mahigit 3,000 piso. Kasi nung kami nakasakay na, noon na nila inano yung aking bag. Ano ginawa? Kinuha na nila yung kukunin nila. Ang anak ng biktima hindi makapaniwala sa nangyari. Noong una, skeptical definitely. Kasi nga, urban legend siya, and na-hypnotize siya. Yun yung term. Noong nakita ko kasi yung CCTV footage, yung dito sa village namin, alam ko nang there was something wrong because my mom doesn't walk like that talaga. Para siyang lasing nung naglalakad dun. Nagpa-blatter na ang biktima sa Masambong Police Station at Batasan Police Station na nakasasakop naman sa pinangyarihan ng krimen. Wala pang lead ang pulisya sa pagkakakilanlan sa mga sospek. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.